Okay, so good afternoon, everyone, or good evening, everyone. Welcome to our subject, Principles of Steel Design. And for today, we will be discussing a new topic about flexural members. So last meeting, we were able to understand another concept or topic about dun sa compression members natin, wherein we tried to calculate the value of our effective length factor K, whether our uh, column is inside an unbraced or braced frame, ano. So hopefully you were able to grasp kung paano kunin yung K values na yun in order to analyze yung capacity ng section natin. Kasi that will be also useful when we discuss this again pagdating ng next year on your design of steel structures. Okay? So, for now, we will be moving forward to flexural members. And when we say flexural members, we are pertaining dun sa ating beams, ano? And just like columns, di ba si columns natin, let's say ito yung vertical member natin. Naka-blur. Okay. Ayan, ito yung vertical member natin, si column, ano? Naka-experience siya ng buckling dun sa kanyang length, na nagde-deflect siya. So, si beam, ganun din, ano? Si beam natin is horizontal member siya, loaded siya dito. So, technically, andun siya, no? Nagde-deflect din siya. And what we aim to satisfy dito sa analysis ng flexural members is whether yung given section natin can carry yung loadings natin or alamin natin yung capacity natin. Pero before we can actually calculate for the capacity of our section, we need to understand first some basic concepts na napagdaanan nyo na sa statics and sa mechanics of deformable bodies. So, i-review natin tonight, ano? So, first is yung pagkuha ng stress, ano, when we have an area. So, according to the basic bending theory and elastic stresses, the formula for stress kapag may moment tayo is ito, ano, stress is equals to my over I. Okay? So, before, ang lagi nating na-encounter na shape is, di ba, halimbawa ito yung section natin. Lagi natin na ang kino-consider natin lagi is yung axial force natin. And we know na when axial yung loading natin, yung stress natin is P over A. Pero now, iba yung case natin, ano? Ang case natin, we have a section. Okay, ito yung section natin. And then, since yan yung beam natin, ang tendency ng beam natin pag niload natin again dun sa kanyang transverse, ano, dito, loloadan natin dito, is magbabakil siya, no? So, yung stress natin ngayon, yung ating loading ngayon, is moment naman yung consideration natin. And for moment, ang formula niya is my over I. So, saan po nanggaling yan? So, again, that is already derived to you during your statics of materials. So statics subject or mechanics of materials. What we need to understand is kung ano muna yung value, ano yung ibig sabihin ng y, tsaka ng I dun sa equation natin. So for m, that is the applied moment or bending moment na pwede natin makuha sa moment diagram natin. CY is actually, sabi dito, distance from the centroid to the point is in question. So, di ba kasi yung cross-section natin, when we have a section, ito yung ating cross-section, ano? Alam natin na meron siyang tinatawag na neutral axis. And from the neutral axis, mapapansin nyo, ito yung bending ng beam kapag nagbe-bend tayo. So, pag nag-bend yung beam, okay, nag-deflect yung beam natin, yung taas na portion niya, yung top fiber natin is in compression, and then yung bottom fiber natin is in tension. So, when that happens, there is a change in length dun sa top portion natin, nag-shorten siya, and then yung ilalim na part ng ating beam is nag-elongate siya. Pero there is a point dun sa mismong cross-section natin o dun sa beam natin wherein walang changes na nangyayari sa kanya. And that point is where the neutral axis lie. Ano? Kung nasan yung neutral axis, ibig sabihin walang change or ang assumption natin wala siyang change in length. Yung mismong ano natin, hindi siya nagko-compress, hindi siya nag-tensile, ano? So, yun yung neutral axis na tatawag natin. And usually, kapag yung shape natin is symmetric, that is nasa gitna po, o nasa centroid, coinciding with our centroid.
neutral axis natin. So, it means kapag yung meron tayong neutral axis, hinahati natin yung section, yung taas na portion, pwedeng sabihin natin ito yung compression na part, and then yung bottom portion, ito yung tension na part. Okay? Yung y na sinasabi dito is actually the distance from kung saan man, dun dito sa cross section natin yung hinahanap natin. Kasi pag ano yung pag drawing natin yung moment diagram ng mismong section natin. So dito, drawing natin yung moment diagram natin. Okay? So, kapag nag-apply tayo ng moment sa kanya, yung magiging behavior ng stress natin is linear from the neutral axis. Di ba sa neutral, walang nangyayari. So, zero yung moment natin doon. And then, linearly nag increase siya papunta doon sa top fiber natin. So, dito mangyayari, yan, ito yung ating compressive stress. And then dito sa ilalim, meron tayong tensile stress na nangyayari. That stresses are based dun sa applied moment natin. Ano, yung naka-apply nating moment na to, no? Yan, halimbawa, ito yung moment natin. Okay? Na nagkakos ng compression sa taas and then tension sa baba. Yung Y natin na yun is actually yung distance from our extreme fiber. Pwedeng extreme fiber, pwedeng Y. Tawag natin Y top and this is Y bottom. Yan. Yan po yung mga distances natin. So, yan yung ibig sabihin ng y dito. Whatever is the distance na given from the centroid to the point in question, na sa atin ang concern natin is usually yung extreme fiber natin. That is y top and y bottom. And then for I, that is the inertia of our shape, ano, cross-sectional shape. And for a rectangle, ano ang inertia natin? So for a rectangle, inertia natin is BH cube over 12. So yun yung para makuha natin yung stress natin. Okay? And then si code para to simplify daw or si specs natin, design spec natin to simplify further, pwede natin i-utilize or kunin yung relation ng y over I or I over y. So dito papasok yung tinatawag natin section modulus o section moduli. Okay? Na S. Okay? For S, ang value niya is inertia over yung yung distance din from the neutral axis papunta sa fiber natin. So since dito sa diagram natin, we are pertaining dun sa y top and y bottom, it means na yung C na tinutukoy natin dito is equal dun sa gusto nating sabihin. So yung y top, pwede siyang maging yung C natin sa top, tapos yung y bottom. Pwede natin tawagin na, yan yung ating C sa bottom. Okay? So, if symmetrical naman yung atin, ibig sabihin nasa gitna lang mismo yung neutral axis natin, that will be the case wherein yung y top and y bottom natin will be equal. Kaya dito, wala na siyang subscript na nilagay. Ano? So, dito kung meron tayong rectangular shape, we know na h yung kanyang height. Okay? So, ang kanyang kalahati is h over 2, kaya nandito. So, we can actually determine yung value ng S. Ano? So, why do we need to study this or re-study this? Kasi when we look at our table 1-1, okay, pagbalik natin doon sa W shapes natin, before, alam na natin gamitin kung paano ko ano yung basahin yung table natin. We look for the area, the value for the depth, the thickness, and whatsoever. Pero, pagdating natin dito sa axis X and axis YY, we see columns na inertia, section modulus, R, tsaka yung Z, ano? So, we need to understand anong ibig sabihin nitong mga to para mas ma-utilize pa natin tong table natin. Or, if ever hindi available yung shape natin doon sa table, meaning hindi dun sa mga rolled sections, hindi siya I shape, hindi siya WT, hindi siya L shape, we know how to calculate for the value of this material properties, ano, which is very convenient, especially sa board exam na mahalaga yung values ng mga yan, ano? So, ang task natin for tonight is to discuss how to determine the value of this properties whenever we have a given section. Okay? So, yun yung goal natin. So, dito, again, sa section modulus,
Okay, so again, we need to understand the concept on how to calculate these values kasi this will be beneficial if ever yung shape na na-assign sa atin is wala dun sa mga tables na we have on our clear books, ano? So again, suction modulus, ang equation niya is yung inertia natin and yung C natin, pero once na we have our value for our inertia and also our distance from the neutral axis to the compression fiber or tension fiber, we can calculate yung value ng S. And this is important kasi for our stress na pinag-uusapan, we try to calculate yung maximum value niya, no? And kung sa-substitute natin yung S dun sa equation natin dito, makikita natin na I over C is nandito. So, magiging siyang M over S. So, pwede na siyang equate dun sa stress maximum natin. And sinasabi natin na nag-maximum na yung stress natin whenever na-reach na niya yung Fy. Okay, nakalagay dito. That is for an elastic beam or elastic bending theory. So, ibig sabihin, once na yung compression and top fiber natin at lower fiber natin, nag-Fy na siya, automatic, pwede na natin makalculate si yield moment natin. Kaya doon sa stress equation natin na um, na stress is equals to M over S, pwede natin substitute ngayon si Fy as our stress. And then para makuha natin yung M natin kasi we need the value of the capacity of our section, we just cross multiply yung value ng Fy with our section modulus to get yung value ng My. Okay? Again, pag meron tayong yield moment, it means na yung top and bottom fiber natin, na-reach na niya yung Fy, ano? Pero again, going back to our discussion of stress strain, hindi ibig sabihin na once na-reach na natin yung mismong Fy natin, it means na hindi na usable yung ano natin, yung mismong section natin. Ibig sabihin lang, dito sa yung simplified stress strain diagram natin, di ba? Pero ganito yung itsura niya. Ito yung Fy natin, and then ito yung Fu natin. Dito pa lang niya na-reach yun, ano? So, pag lumampas na siya sa Fy, ibig sabihin, nag-start na siyang mag-deform. Okay, yung top and bottom fiber natin. Pero it doesn't mean na hanggang doon lang yung kakayanan ng beam natin. It means na na-reach na niya yung Fy dito, pero yung other section niya, wala pa dun sa Fy. So, pwede pa natin loadan pa siya ulit ng additional loading o moment hanggat hindi na reach fully yung capacity niya wherein kung saan marireach na yung Fu, yung ultimate natin. Okay? So, basta may yield moment tayo, it means na yung ating compression, yung ating top fibers sa top and sa bottom are already yielding. So, nagde-deform na po siya. Yun ang ibig sabihin natin. Okay? So, let us first understand how to calculate yung value ng inertia and also yung value ng C, ano? Kasi yun ang kailangan nating balikan. So let us recall from your statics of materials or statics or mechanics of the formable bodies, yung tinatawag nating centroid. Okay? Why do we need to study centroid? Para malaman natin kung saan yung location nung neutral axis natin. Kasi sabi natin, kung nasaan yung neutral axis ng section natin, doon natin makikita yung division. Di ba? Ito, halimbawa to. Yan yung neutral axis natin. Ibig sabihin, itong portion na to, nagko-compression siya. And then yung portion na nasa ilalim, nagte-tension siya. Yun yung gusto natin makita, yung location ng neutral axis natin. And we can determine that by calculating the value of our centroid. Okay? Ang ginagawa, we have an irregular shape. To simplify yung solution, we subdivide yung irregular shape natin to different shapes, ano, na pwede. And then once we have this, we select a datum, a reference point. Halimbawa, itong x-axis natin. And then we calculate yung distances ng mga centroid ng respective na shape natin and then calculate yung value ng uh, coordinate ng centroid natin. And ano yung gagamitin theorem to calculate for that? We have yung tinatawag na Varignon's theorem. In Varignon's theorem, sinasabi po niya na yung total area natin, okay, yung ano na niya, is yung total area multiplied by the centroid, x halimbawa,
is equal sa summation ng individual area multiplied by the x coordinate nung kanyang centroid, nung component natin. So para makuha si bar x, i-divide natin both side by the total area. So summation of AI xi over a sub t. Okay? Which is ito, the same po yan itong nandito. Okay? Itong a sub t or area total natin is just a summation ng lahat ng component natin. Parehas po yan. And then we also have here area total bar y is equals to summation of AI, yi. So, para makuha si bar y, the summation of AI, yi over area total. Para makuha natin yung y coordinate naman nung ating centroid. Okay? So, once nakuha natin yung value ng bar x at bar y, yan yung value ng centroid natin. Again, makukuha na natin yung location ng neutral axis natin. Ito po yun, ano yan, yung neutral axis natin. Na meron siyang location na bar y mula dun sa x-axis natin and bar x mula dun sa y-axis natin. Okay? Once na meron tayong neutral axis, ano yung makakalculate natin? Makukuha na natin ngayon yung value ng c-top or y-top natin tsaka c-bottom natin. Okay? Which is yung kailangan natin para dun sa ating section modulus. Okay, dito. Para makuha natin yung section modulus. And then, bago natin makukuha section modulus, kailangan din natin ng inertia. Okay? What if yung section natin is composed of different shape? Siyempre, may kanya-kanya siyang inertia. So, ang kailangan gamitin natin theorem para kay inertia naman is yung tatawag natin parallel axis theorem or yung transfer formula. We need to transfer yung value ng inertia dun sa axis na kung saan tayo magre-refer as our reference, ano? So, ang formula niya is yung total inertia ng body is equal to summation ng individual inertia niya plus product ng area times d squared. So, yung itong inertia na to depende sa shape. Kung rectangular, di bh cube over 12 plus yung area niya, b times h lang. And then yung d natin is actually the distance from the axis natin, halimbawa ito, okay? Ito yung axis na, ito yung reference, ito yung gusto nating lugar kung saan ita-transfer. Tapos yung mismong centroid niya, kung ano yung distance, yun yung value ng d. Okay? So later meron tayong example for that. So once na nakalculate natin si I, makukuha na natin si S, and then once na nakuha natin si S, makukuha na natin si moment yield natin. Okay? So to better understand this, let's have an example. Okay? Compute the yield moment for the beam shown. Take Fy is equals to 50 KSI. So we have here an I section na meron siyang 12 by 1 na dalawa as flanges and web natin na 24 by 1. So kailangan i-locate muna natin yung neutral axis natin. Pero as you can see dito sa diagram natin, by inspection, makikita natin na symmetrical yung section natin. Ibig sabihin, parehas yung distances o parehas yung shape natin na 12 by 12, 12 by 1 parehas yung flanges and then meron tayong sa gitnang gitna niya, meron siyang web na 24 by 1. So, it is safe to assume na halimbawa ito yung gagawin nating datum o reference na axis. Pwede natin sabihin na ito yung magiging location ng kanyang bar Y. And from inspection, pwedeng sabihin natin na ilan yan. So kung 24 to, then we have 1 and then another 1. So that is total 26. Kalahati ng 26, that is 13 inches. Okay? Pero sa inspection lang po yan. Ngayon, papakita natin kung 13 inches talaga siya by using yung formulang binanggit natin. Okay? So first is to subdivide our section. So let us call this shapes as shape 1, shape 2, and shape 3. Okay? So gawa tayo ng table to simplify. Okay, shape 1, 2, and 3. Okay, so lagay natin dito yung area niya. Okay, for the area, what will be the area of the first section? Yung area natin is 12 by 1. So, ang 12, of course, is yung base natin, ano? Wag pong ipilit na yung 12 ay yung thickness, ha? Kita naman po sa diagram, yung mas manipis, yung po yung ating thickness. Ha? So 12 times 1 is equals to 12 inches squared. Yung shape 2 natin is 24. Sige, base, gawin natin base times height para uniform. Ang base natin syempre is yung 1 times 24 equals to 24. And then yung third natin is 12 times 1 and that is 12. So in total, and yung area total natin, we have 48
inches squared. Okay? So, ito yung area ng una, area ng pangalawa, and then area ng pangatlo. Okay? So, yan yung AI. Ngayon, hanapin natin yung YI. Okay? So, sa paano natin makukuha yun? Ito yung centroid ng individual shapes natin. I-refer natin do sa datum natin. Ito po yung datum natin. Yun po yung ating bar Y. So, ibig sabihin, okay, ito yung ating Y1. This is our Y2. This is our Y3. Okay? So, si Y1, paano natin makukuha si Y1? So, again, ang total height natin is 26. Okay? So, kung si Y1 is itong distance na to, pwede natin sabihin na yung total height minus yung kalahati ng thickness natin. So, that is 26 minus 0.5 ng thickness, which is 1. So, that is ilan? 25.5. Okay? Si Y2 ay ito. So, we have, dito sa diagram natin, it can be shown na 26/2 yung value niya or 0.5 nung total height natin na 26. That is 13. O kaya, pwede siyang 1 plus 0.5 nitong 24 natin. So, that will be 13 also. Depende po sa diskarte nila, no? And then yung lastly, yung Y3 natin is 0.5 ng thickness natin. That is 0.5. So, hindi natin kailangan yung total niyan. So, multiply na natin. AI, YI. So, 12 times 25.5, that is 306. Okay, 24 times 13, that is 312. And then, this is 6. Total lang natin, we have 624. Yung 624 na yan, yan po yung equation natin dun sa, ano natin, varignons natin. Yan yung numerator natin, ano? Y, A, T. Ito ay X pala to. Okay? So, ito na yun, ano? Ito yung equation na yun. So, pwede na natin makuha si bar. Si bar X, kung i-assume natin na nandito yung axis natin, coinciding lahat sila, so wala tayong problema kay X. Pwede natin sabihin na X is equals to, o yung centroid natin, is equals to 0. Okay? And for bar Y, that will be 624 divided by 48. So, divide 48, that is 13 inches. Okay? So, ibig sabihin, na-verify natin na yung bar Y natin by inspection is indeed yan yung bar Y natin kapag yung longer method yung gagawin natin. So, what is the importance of this? Bakit ko pinakita to? Kasi kung halimbawa, hindi symmetrical yung section natin, this will be the way ng solution natin. Okay? And anong ibig sabihin pag nakuha natin yung bar Y? Again, kung ano yung bar Y, that is the location of our neutral axis. Okay? So may neutral axis na tayo ngayon. Ibig sabihin, pwede natin makalculate din yung from the neutral axis yung ating y bottom o c top tsaka yung c bottom natin. Okay? And according to our diagram, c bot ay equal sa 13 inches. Okay? Yung c top natin will be equals din sa 13 inches. So parehas lang sila. Okay? So, okay na tayo doon sa C na part. Ang kailangan natin ngayon is yung inertia naman natin. Ano? Yung I. Okay? So, para kay I, ang gagawin natin, so, iayusin ko lang to. Lagay ko lang to dito sa top para may space tayo. Okay? So, lagay natin yung shape ulit natin. So, 1, 2, and 3.
Ngayon, ang formula lang kailangan natin satisfy is summation of I sub O AD squared. Okay? So, yung I sub O natin, yung inertia ng kada isang component natin. So, for the first one, ito yun, ano? So, rectangle. So, B natin, H cube over 12. So, ang B natin is 12 times 1 cube over 12. That is 1.0. Next, we have 1.0 times 24 cube over 12. And then, yung last is the same ng value nito. Okay? So, 24 cube over 12. That is 1152. Okay? So, okay na tayo dito sa I sub O. Yung sa area, meron na tayong value. So, same lang yung area dito, no? So, rewrite ko na lang siguro yung area para meron tayong um, guide. And then yung D naman. So, paano si D? Okay? Si D is again from the neutral axis papunta do sa sentro ng individual. So, ito yung D1 natin. D2 is nandito. So, nagko-coincide siya dun sa neutral axis natin. It means siya ay 0. Okay? And then, ito yung magiging D3 natin. Okay? So, for D, para makalculate yung D1, so D1, ito yun, ano? So, pwede natin gawin yung C-top natin, maminusan natin ng 0.5 nung thickness. So, ito yung C-top, 13. Okay? 13 minus 0.5 nung thickness. So, that is 12.5. Okay? Next, yung D2. Dito natin ay 0. And then, yung last is D3. So, 13 inches din yun minus yung 0.5 nito. So, 12.5 din siya. Sorry. So, 12.5 din yung magiging value niya. Okay? So, pag kinalculate natin, ayan, yun natin yung I sub O plus AD squared. So, calculate na lang natin. 1 times 12 times 12.5 squared. 1 plus 12, 12.5 squared. We have 1876. So, ito is still 1152 and then 1876. Pag kinuha natin yung total, we have 4904. Ito yung magiging inertia natin kay X. So, bakit X yung ating ano? Kasi naka-refer po tayo ay sa x-axis. So, yung moment natin is about X, ano? Sa X tayo naka, ano. So, kung halimbawa ni-refer nyo siya ay dito sa Y, para makuha yung IY, maggagawa ko ulit ng reference. Ano? Kung ito yung reference natin, so inertia lang tayo. Wala tayong magiging value ng AD squared kasi wala siyang value nung from the neutral axis na vertical, wala tayong value na distance. Ano? Okay, so yan yung sa inertia. Okay, so kung meron tayong inertia, meron tayong C, pwede natin makuha si section modulus. Okay, so section modulus natin is equals to I over C. Okay, pero yung C natin, dalawa yung value niya. C top and C bottom, pero equal lang siya. So, kahit di na natin kunin individually, ano? Pero later, pag meron tayo example na non-symmetric siya, kailangan natin kunin yung value ng S in terms ng C top and C bottom. Okay? So, dito is 4904 inch to the fourth. And then, yung C natin is 13.0 inch. Okay? So, pag kinalculate, that is 377.231 inch cube. Okay? Ayan yung S natin. And for moment, ito yung moment natin. We have Fy times S. So that is 50 KSI. So keep per inches squared times 377.231 inch cube. Okay, kakancel to. So My natin
is equals to 50 times 377.231. That is 18,861.55 keep inch. Ano? So para mapaliit, divide natin by 12 para maging keep foot. So divide natin ng 12. That is 1571.796 keep feet. This will be our yield moment for this section. Okay? So, ibig sabihin niyan yung yield, ay yung moment yield capacity niya. Okay? And again, kapag na-reach na niya yung M yield, ibig sabihin lang, again, dun sa ating neutral axis, ito yung stress natin. Okay? And nangyayari, nag-FY na tong compression at tension fiber natin. Pero hindi pa yung kabuuan nung section natin. Okay? Yan po yung yield moment kung paano kina-calculate. So, from your basic calculation ng centroid, okay, and pag-calculate ng inertia, makukuha natin yung section modulus, and then kapag may section modulus ka na, we calculate for My. Okay? So, after nung yield moment, sabi nga natin, ito yung section natin, ano? It means, yung taas at baba lang niya, yung Fy, pero hindi pa yung kabuuan ng section. So, ibig sabihin, kung halimbawa, ito yung diagram natin ng ating compression tsaka tension fiber. So, My siya kung Fy na yung fiber natin. Pag nag-increase tayo ng moment, itong portion na to, ibig sabihin yung portion na to, yung katapat niya, yung web natin tsaka, ay yung flange natin tsaka konting web, nai-stress na siya. Ano? Pero again, hindi pa fully stressed. Ibig sabihin, itong portion pa lang na to ang nagde-deform. Hindi pa yung portion na nasa web natin. Hanggang i-increase pa ulit natin. So dito almost fully stressed na no, yung kabuuan ng section pero meron pa din siyang ah, natitira na portion hanggang dito sa portion na to na fully mag-yield na lahat ng cross section natin. Ibig sabihin, na-reach na ng kabuuan ng section natin yung yield stress. It means na ang tawag na natin sa kanya, iyan yung plastic moment natin. Ibig sabihin, inantay natin ma-reach nung mismong stress natin, yung stress dun sa kabuuan niya. And any increase in loading beyond this point will resolve na siya sa rupture na po. Okay? Or ano na, failure na. Kaya kailangan, pag tinanong tayo, what will be the most possible value ng capacity ng beam natin, ang sagot natin, kaya niyang ma-reach yung MP o yung moment plastic. Wherein si moment plastic is na-reach nung buong cross-section yung FY. Pag sinabing MY, ang naka-FY lang sa atin, yung top and bottom fiber lang. Pero pag sinabing moment plastic, kabuuan ng section natin yung nag-yield na sa kanya. Okay? And pag tinanong again kung ano ang pinaka-capacity ng beam natin, ang possible value na maximum niya is yung plastic moment. Pero hindi laging nare-reach si plastic moment. Yung reason for that would be discussed on the succeeding lecture pa. Ano? Depende doon sa mga limit state and condition ng shoring natin. Pero for now, basta malinaw sa atin na kapag when we say moment yield o yield moment, that is the condition wherein yung outer fiber natin is already nag-FY na o nag-yield na. And then kapag moment plastic, lahat ng cross-section natin nag-yield na siya. FY na siya. Okay? So, ngayon kung may MP tayo, magkakameron tayo ng bagong neutral axis. Ang tawag natin sa kanya, plastic neutral axis. Okay? And kung mayroon tayong bagong plastic neutral axis, magkakameron din tayo ng bagong plastic section moduli o modulus. Ano? So, ano ba ang sabi pag meron kayong plastic na axis? Halimbawa, ito yung ating ito tawagin natin plastic neutral axis ngayon. Okay? So, para maging plastic neutral axis siya, tawag itong A1 tsaka A2, para ma-locate natin yung location na yon, dapat ma-determine natin kung anong distance from a reference axis. So, let's say datum natin ito. Kung saan mag-i-equal yung area natin. Kung saan mag-i-equal yung area natin. What
location from the datum. Halimbawa, what distance x from the datum yung magiging ano natin para makuha natin yung kanyang location ng plastic neutral axis. Okay? And kapag meron tayong location ng plastic neutral axis, mo na-subdivide na natin equally yung section natin. And kapag equally subdivided na siya, makakalculate na natin yung kanyang plastic modulus. So, yung mas simpler yung plastic modulus niya. Ang gagawin mo lang, kunin mo lang yung area times yung distance. So, yung area, kung ilang section yung nandito, times yung y, yung distance niya from the neutral, plastic neutral axis. Okay? So, yung summation na yun, that is yung tinatawag nating section, plastic section modulus. No? So, yung z natin is equal sa summation of yi. Okay? So, para dun sa example natin, we can actually calculate also for the plastic moment. Okay? So, let's have that same example. Then, calculate natin yung kanyang plastic moment. Okay? Ito yun, ano? So, calculate naman natin yung plastic moment. So, ngayon, ang una natin determine is yung plastic na neutral axis natin. Okay? So, dito, meron tayong sections. Ang sabi, kailangan ma-determine natin kung saan mag-equal yung area ng top sa area ng bottom. Okay? So, let's say ito yung plastic neutral axis natin. Okay? And then, sabihin natin, may certain distance siya. Pwede kang maggawa ng mga ng maglet ng distance. So, kung ito, alam natin na 1 inch to, hindi natin alam itong distance na to, kung gaano kalayo si plastic neutral axis. Okay? So, pwedeng tawagin natin to as x. So, kung x yung distance na yon, whatever is the total height minus x, yun yung magiging distance nito. So, ito, pwede natin tawagin naman to na 24, kasi 24 inches yung height niya minus x. Okay? So, ngayon, meron tayong apat ngayon ng sections natin, hindi na tatlo lang. Meron tayong 1, 2, 3, tsaka 4. Okay? Section 1 at 2, siya yung nagko-compose sa area ng top. Sa section 3 and 4, siya yung nagko-compose dun sa area ng bottom. Okay? Ang kailangan natin is makuha yung value ng x. So, sabi do sa para ma-locate sa plastic neutral axis, kailangan yung area ng top equal siya sa area ng bottom. Okay? So, area ng top muna tayo. Area top. Okay? That is A1 plus A2. Si A1, nakuha na natin kanina, that is 12 times 1. Ngayong area niyan. Si A2, that is ito, tsaka ito. That is 1 times 24 minus x. Simplify natin. 12 plus 24 minus x or 36 minus x. So, tawagin natin equation number 1. Okay? And then, area of both natin, that is equal sa area 3 plus area 4. So, si area 3, ito yung area 3 natin. That is x times yung 1 natin plus yung area 4, nakalculate na din natin kanina, that is 12 times 1. So, 12 times 1. Simplify, we have x plus 12. Ito yung equation number 2 natin. So, equate lang natin yung dalawa. Okay, so 36 minus x is equals to x plus 12. So, transpose 36 minus 12 is equals to x plus x. So, that is 24 is equals to 2x. Divide natin by 2. X is equals to 12 inches. Okay? It means na 12 inches daw pala to. And then ito is 24 minus 12. That is 12 also. Okay? So, kung kukunin natin tong distance ngayon na to, tong total na distance natin, that is 12 plus yung thickness nito, that is 1, so 13 inches. And then ito is also 12 plus 1, 13 inches. So, anong papansin natin? Dito sa problem na to, nagkataon na yung plastic neutral axis natin is coinciding with
our neutral axis kanina. Ano? Ito yung neutral axis natin. So, yung bar wire niya ay 13 inches din. So, yun po yung ibig sabihin nun. Kapag symmetric po ang section natin, symmetrical, ano? Parehas um, ng shape. Okay? Ibig sabihin, nagko-coincide po ang neutral axis at plastic neutral axis. So para hindi tayo malito, tawagin natin tong elastic neutral axis. Okay? And then yung isa is plastic neutral axis. Okay? So yan. So na-verify natin dito. Ngayon, once na meron na tayo nito, let's continue. No? So, duplicate ko lang to. Let's try to solve na um, yung next natin. Okay? So, ito. So, kasunod niyan, since alam na natin yung location ng plastic neutral axis, we can now get yung areas natin, ano? So, gawa lang ulit tayo ng table. Shape. Ngayon natin 1, 2, 3, 4. Okay? Then area 1, area I. Area 1 natin is the same lang nung kanina. So, 12 times 1, that is 12. Next is ito, 12 times 1 lang din siya. So, 12 din to, 12 din to, and then 12 din to. Okay? So, total is 48. Okay? It should be 48 also. Kasi dun sa elastic natin, 48 yon. Dapat di magbabago. Siyempre, same shape naman yung ginamit natin. Dapat parehas siya ng area total. Okay? And then we have yung YI natin. So ngayon, ito yung centroid. Ito yung Y1. Centroid natin ngayon. Y2. Centroid nito. Y3. Ito is Y4. Okay? Ngayon, yung sa web natin, naging two sections siya, no? Kasi the first part is para dun sa top portion, yung second part is dun sa bottom portion natin. Kaya may sarili na siyang centroid ngayon from the plastic neutral axis. Okay? So ngayon, para makuha si Y1, Y1 natin is ito. So pwede natin gawin yung 13 minus yung kalahati. That is 12.5. Dito, bar Y natin. So, 24 to. So, kalahati nun. Pwede itong gawing 6. Same with dito sa 3. And then, ito is 12.5 din. Okay? So, total, multiply natin. 12 times 12.5, we have 150, 72, 72, and then 150 for a total of 444. Okay? Ang 444 na yan, yan na po yung ating plastic section modulus, inch cube. Okay? So may plastic section modulus tayo. Formula ng MP is equal sa Fy times Z. So MP Fy times Z. So 50 kip per inches squared times 444 inch cube. Cancel. Matitira is kip inch. So times 50, we have 22,200 kip inch, or in feet, divide natin ng 12, that is 1,850 kip feet. Ito yung value ng ating moment plastic. Okay? So si moment plastic po, since kailangan mag-yield lahat ng ating member, that is always greater than dun sa value ng MY natin. Okay? So pag chinek nyo dito, yung MY natin is 1571. Na-calculate natin dito is 1850. So, if mangyari na mas maliit yung MY nyo, there's something wrong with your calculation. So, you better check your calculation. Laging mas malaki po si moment plastic. Kasi siya yung pinaka-extent na capacity ng beam natin. Okay? So, ganyan po kunin si MY tsaka si MP. Okay?
Next is, yan. So, discuss na natin to. Yan. For non-symmetric sections naman, ano? Paano kung hindi naman daw symmetrical yung section? So, to handle non-symmetric sections, again, we need to locate first yung ating elastic neutral axis. So, itong elastic neutral axis, location kung saan nandun yung centroid, no? Pag may centroid tayo, makukuha natin yung C. Kapag may C na tayo, pwede natin kunin si inertia. Okay? And then pag may inertia, makukuha natin section modulus. May section modulus, makukuha natin si My. Okay? And then yung plastic neutral axis natin, yung axis na nag-split yung section into two equal areas. So pag nakakuha na natin yung location niya, makakalculate naman natin ngayon yung um, z na natin, ano? So makakalculate natin yung y natin, and then yung z natin, and then product ng dalawa, yan yung z, ano? Tapos makukuha mo na agad yung moment plastic mo. Okay? So for sections symmetric about their axis of bending, okay, katulad ng example natin na una, yung elastic neutral axis tsaka yung plastic neutral axis are the same. Nagko-coincide sila, ibig sabihin. Okay? Then section modulus for elastic neutral axis and plastic neutral axis are different. S siya or elastic section modulus kapag siya ay yung sa centroid nang galing sa elastic. And then kapag sa plastic, that is Z. No? So, ibig sabihin, nasagot na natin to, no? Kung paano kina-calculate tong I, yung S, tsaka yung Z mismo nung value natin. Yung R naman, alam na natin yan. Nanggaling po ito sa equation ng ating radius of gyration equals sa square root of I over A. Yan yung formula niya. Okay? Pero itong I, S, tsaka Z, at least alam na natin kung saan nanggaling, ano? Kung paano i-calculate. Okay? So, next example natin, let's try to solve a non-symmetric section. Okay? First is to get yung neutral, elastic neutral natin, and then to get the plastic neutral. Okay? So, My at MP. So, for this case, yan, um, makikita natin mas makapal yung nasa ilalim, ano? Mas wider, tsaka mas makapal. So, pwedeng subdivide natin yung section. We have section 1, 2, and 3. Ito pwede nyong ilagay yung dimension kung nalilito kayo doon sa 14 inches to. Okay, this is 5/8. This is 18. Okay, then yung heights natin. So this is 3/4. This is 32. And then 1/4 sa improper fraction is 5/4 po. Okay, yan. So ito yung assumption natin, datum natin, and then ito yung assumed location ng ating bar Y. Okay? So since non-symmetric na yan, hindi yan nasa gitna, ano? Hindi yan mangyayari nasa gitna kasi non-symmetric na tayo. Okay? So our table, shape, so 1, 2, and 3. So area 1, area. So yung first area natin, that is 14 times 3/4. Ilang natin? 14 times 3/4. That is 10.5. Next area natin, 5/8 times 32. That is 20. And then, yung 18 times 1 1/4, so 5/4. So 22.5. So total area, 10.5 plus 20 plus 22.5. We have 80 is equals to 53. Okay? Next is yung ating y. Okay? So sa diagram, ang y natin, ito yung y1, y2. So hindi na natin dinivide ng dalawang section yon. Then ito yung y3 natin. Ah, sorry. Ang y1 natin is papunta sa datum, ano? Yan, y1. Ito yung centroid nito. That is y2. Datum. Yan, y3. Okay?
So dito y1, so kailangan natin ng total. Hindi natin pala nalagay ang total. Ang total height natin ay 3/4 plus 32 plus 5/4. That is 34 inches. So para makuha si y1 is pwedeng yung 34 minus yung kalahati nung thickness natin. So that is 34 minus 0.5 nung thickness. That is 33.625. Y2 is itong distance na to. So, hindi natin alam pa yung distance na yun, ano. Um, Pwede siya, itong height natin, plus yung 0.5 ng 32. Okay? So, we have yung 1 and 1/4, yung 5/4, plus yung 0.5 nung 32. So, 5/4 plus 0.5 ng 32. That is 17.25. Okay? And then, yung panghuli, y3, kalahati lang, ano? That is 0.5 ng 5/4. So, 0.625. Okay? So, continue natin yung table dito. Pag kinuha na yung product. So, 10.5 times 33.625. 353.0625. And then 20 times 17.25. We have 345. And then 22.5 times 0.625. We have 14.0625. Total, 353.0625 plus 345. We have 712.125. Okay? So, meron na tayo noon. Makukuha na natin si bar Y. That is 712.125. Divide total area, 53. Bar Y is, yan, 13.436 inch. Okay? Yan yung distance ngayon na to. Okay? So, 13.436. So, lagay natin sa new sheet. Okay? So, ito, na-calculate na natin to. So, kung 13 yun, so somewhere dapat lower, ano? Yan, lower yung mas mababa siya. Yan. So, ito yung datum natin. Yan. Ito yung bar Y natin, which is 13.436. So, ibig sabihin, ito yung magiging C bottom natin. Okay? So, itong remaining natin dito, ang total height natin ay 34. Minus lang natin yung 13.436. That is equivalent to 20.564. Okay? So, again, ito yung ating area 1, area 2, area 3. Okay? Kunin natin ngayon yung kanyang inertia. Okay? So, we have yung shape, 1, 2, and 3. Inertia natin, kailangan natin ng individual inertia. Okay? Dun sa 1, we have 14 3/4 cube over 12 over 12. That is 0.492. Okay? Next is we have 5/8 times 32 cube over 12. 1706.67. And then we have 18 times 5/4 cube over 12. So 18 5/4 cube over 12. That is 2.930. Okay? And then we need, ang yun sa kailangan nating satisfy is summation of
IO plus AD squared. Okay? Yung A natin, nakalculate na natin kanina. So, copy na lang natin. 10.5, 20, tsaka 22.5. 20, tsaka 22.5. And then yung D natin. Ano yung magiging D natin? So, D natin, ito, papunta sa neutral axis. Yan yung D1. D2 is ito. D3 is ito. Okay? So, D. So, yung D natin, D1, kung 20.6564 tong kabuuan, minus lang natin tong maliit na portion. Okay? So, 20.564 minus 0.5 ng 3/4. 20.189. Okay? Yung dito, dito makukuha natin by adding, hindi. Paano natin makukuha yung dito? Si dito, pwede siyang makuha kapag kinuha natin yung total height na to, okay? Minus yung C bottom natin. Or, pwedeng gawin yung total natin minus itong distance na to, which is 3/4 plus 0.5 nung 16. Or, ano pang pwede? Mas madali. Um, Yun lang ano, yung pwede natin gawin na value. So, sige, gawin natin yung total, yung C bottom natin, which is 13.436. Ano bang pwede? Hindi. Gawin natin, ito pa yung pwedeng isa. Yung total height niya, okay, ito, which is yung thickness plus yung 0.5 na to. So, that is 5/4 plus yung 32, ano? So, 0.5 ng 6 ng 32. Okay? Tapos maminosan natin yung CBOT na 13.436. Okay? So, 5/4 plus 0.5 ng 32 minus 13.436. That is 3.814. Okay? Next, yung sa D3, pwedeng gawin natin is yung CBOT natin minus ng 0.5, ano? So that is 13.436 minus 0.5 ng 5/4. So 12.811. Okay? So kunin lang natin yung product. So IO plus AD squared. 1, 2, and 3. I-diretso ko na lang sa calcu. 0.492 plus 10.5 times 20.189 squared. That is 4,280.247. Next, 1706.67 plus 20 times 3.814 squared. That is 1997.602. Then 2.93 plus 22.5 times 12.811 squared. 3695.669. Okay? Yung total, 4280.247 plus 1997.602 plus 3695.669. Okay? That is 9973.518. And this is our inertia already. Okay? So, sa pag-solve natin ngayon ng S, ang dilemma natin, meron tayong dalawang value. May CBOT tayo, tsaka CTOP tayo. So, ibig sabihin, calculate natin parehas. Ano? So, S top will be equal sa I over yung C top natin. So, that is 9973.518 divided by yung C top natin, which is
20.564. Okay? Equals yan sa 485 inch cube. Yung S bot natin, I over C bot, 9973.518. Divide natin dun sa 13.436. We have 742.298 inches cube. Okay? So ngayon, ang dilemma natin, dalawa yung value ng Sx natin. Okay? And ang formula natin, My is equals to, para mo kasi My is Fy times S. So, alin ang gagamitin nating S? What do you think yung gagamitin nating S? So, ang makukuha nating equation is My is equals to Fy times yung S natin. And sabi natin, yung My is yung kung kailan siya mag-yield, ano? So, ang kailangan natin na value is kung alin ang unang mag-yield na value. So, alin yon? Siyempre, yung mas maliit na value. So, minimum dapat do sa dalawa. Okay? So, dito, ito yon, ano? Yung minimum po yung kukunin natin. So, dito will be 50 times yung 485. Magiging answer natin, 24 250 keep inch, or pag dinivide natin ng 12, that is 2020.833 keep feet. Okay? Yan po yung ating My. Ayan. Yan po yung My natin. Okay? Again, ang ginamit po natin, meron tayong dalawang value ng S. Pero since pag minultiply natin tong dalawang to sa value ng Fy, may makukuha tayong value ng dalawang My. Pero makukuha natin yung mas maliit dito sa S top. Ibig sabihin, kapag nag-deform na yung section natin, mas una magde-deform yung mas maliit na value ng My, syempre. Kaya yun yung kailangan natin. Okay? Yan. So ito yung My natin. My pa lang po ito. Okay? Next is calculate natin yung ating MP. Okay? So again, parang new ano ulit, kakalculate natin yung location ng ating plastic neutral axis. Okay? So para makuha yung plastic neutral axis natin, again, kailangan yung area ng top ay equal sa area ng bottom natin. Okay? So dito, alam natin na to 1 inch to. Hindi natin alam kung ano tong height na to. Okay? So tawagin natin tong X. So automatic tong remaining niya is 32 minus x. Okay? So this will be our first area, second, third, and then ito yung fourth area natin. Okay? So ang area top natin, so A1 plus A2 equals sa area A3 plus A4. Yung A1 natin, nakalculate natin yan kanina, yung 14 times 0.75 o yung 3/4, that is 10.5. Plus yung A2 natin ngayon will be 5/8 times 32 minus x equals, yung A3 is 5/8 times x plus yung A4 natin, na-calculate natin yan na 18 times 5/4, that is 22.5. Okay? Once you have this equation, since one variable lang naman yan, you can use your shift solve. Okay? So, performing yung shift solve, ang makukuha pong value dyan ay 6.4. Okay? So, 6.4. So, kung 6.4 yon, this is 6.4. Ito, 32 minus 6.4, that is 25.6. Okay? So, dito, sa datum natin, ano yung total na yan? 6.4 plus yung 5/4 natin, that is 7.65.
And then yung total natin na 34, ilan yung matitira natin dito? So 34 minus 7.65, that is 26.35. Okay? So yan po yung ating plastic neutral axis. Yun yung location ng plastic neutral axis natin. Okay? Once we know na yung location niya, we can now get yung ating AI tsaka yung mga sa shape natin, ano? Yung YI natin. Okay? For AI, okay? So walang problema dito. This is 10.5. Isa pa dito, no? And then yung 2 natin, magiging 25.6 times 5/8. 5/8, that is 16. Yung kasunod, that is 7.65. 6.4 lang, sorry. 6.4 times 5/8. 6.4, 5/8. That is 4. And then this is 22.5. Kapag tinotal, 10.5 plus 16 plus 4 plus 22.5, that is 53 also. Okay? Yung y natin ngayon, so itong distance natin na to, y1. Dito, yung y2. Ito yung y3. And then ito yung y4 natin. Okay? So for y1, ang distance natin is yung total natin dito na 26.35 minus yung kalahati. Okay? So 26.5 minus 0.5 ng 0.75. That is 26.125. Okay? Next is yung y2. Y2 natin is ito. So, pwede natin gawin is itong 25.6 o yung kalahati ng 25.6, ano? Kasi ito yun, 25.6 to, kalahati niya. So, 25.6 divide 2, that is 12.8. 12.8. Then yung sa y3, 6.4 divide 2, that is 3.2. And then, y4 natin is yung 7.65 minus yung 0.5 ng 5/4. That is 7.025. Okay? So, ang AIYI natin, that is 274.3125. 16 times 12.8, 204.8. 4 times 3.2, 12.8. And then 22.5 times 7.025. That is 158.0625. So, pag tinotal, 274.3125 plus 204.8 plus 12.8 plus 158.0625. That is 649.975. Double check ko lang yung YI natin, ano? So 34, 7.65, 26.35, minus 0.5 ng 0.75. Okay. So ito yung may mali, ano? So this is 25.975 times 10.5. So 272.7375. And then this value will also be adjusted to 4.8, 12.8 plus 158.0625. That is 648.4. This is our ZX na. Okay? So kung may ZX na tayo, MP is equals to FY Z. So 50 times 648.4. MP natin is 32,420. Keep inch or in feet, divide lang natin ng 12. That is 2701.67 keep feet. Okay? So, ito yung value ng MP na kapag check natin, yung MP is still greater than dun sa
MY natin. 2701 to, yung MY natin is 2020. Okay? So, ayan. So, yan po yung value ng ating MY tsaka MP for the given section. Okay? So, yan po yung task natin for this evening to identify. Okay? Question po tayo. Okay? Good thing na this is recorded so that you can recall ano or visit yung lecture ano. So for your lab activity, please answer this. Okay? To be submitted tomorrow hanggang afternoon po. Calculate for the value of MY and MP for the given cross sections or yung beam natin. Okay? So we have a C channel and an I shape. Okay? Question po?